Kung titingnan natin si Presidente Estrada, naalis sa pwesto, kinasuhan, okay? Pero ang nagbigay rin ng pardon ay si Gloria Macapagal Arroyo. Nung si Arroyo tiningnan, hinusgahan ng gobyerno ni Presidente Aquino, sino ba ang lead character doon? Hindi ba si Secretary De Lima? Bakit ba tayo tuwing nagbabago ng administrasyon, sinisisi natin yung datihan in the hope na makaklaim tayo ng justice? Nung umupo si Presidente Duterte, ang sabi niya, walang mangyayari sa aking ganyan. Nahuhusgahan ko si Presidente Aquino. Okay? Pero ang nagbigay rin ng pardon ay si Gloria Macapagal Arroyo. Nung si Arroyo tiningnan, hinusgahan ng gobyerno ni Presidente Aquino, sino ba ang lead character doon? Hindi ba si Secretary De Lima? Bakit ba tayo tuwing nagbabago ng administrasyon, sinisisi natin yung datihan in the hope na makaklaim tayo ng justice? Nung umupo si Presidente Duterte, ang sabi niya, walang mangyayari sa aking ganyan. Nahuhusgahan ko si Presidente Aquino. Abay, ang dami nangyari kay Presidente Aquino, pero tumahimik ang bayan. Nung sinabi ni Presidente Duterte, hindi, wag na natin tingnan yung nakaraan. Ayusin natin ang bayan natin. Doon pinalakpakan siya. Siya lamang ang presidenteng hindi tumingin sa nakaraan. Ngayon, nung natapos siya at sabi mo nga, no, the survey results showed a high trust rating, a high approval rating. Pero anong ginawa nitong administrasyon na ito? Hindi ka pa nakakaisang taon, hinanapan mo na ng ipupukol sa Duterte. Nagsimula sa anak, tapos ngayon ang ama. Bakit? Dahil ba yan gusto nyong magkaroon ng accountability o dahil tinitingnan natin paano ba kami magtatapos sa aming termino kung ang haharapin natin ay Duterte? Alam mo, Admar, ang hindi nila nakikita, tuwi na lang nagsasalita ang Duterte, lumalakas ang Pilipino at tumitibay ang pananalig nila na ito ay political persecution. Uulitin ko, no? Yung sinabi ni Senator Trillanes na ire-ready ang impeachment, hindi ba yan talagang hagaran na ginagamit ang Kongreso to search? Parang witch hunt eh. Naghahanap ka ng rason para i-impeach. Paano mo mai-impeach ang isang vice presidente using data of 2016? Paano mo mai-impeach ang isang vice presidente kung ang COA ay hindi pa tapos dun sa kanilang pag-audit? No? Paano mo mai-impeach ang isang vice presidente na gusto nyong ilabas kung saan ginamit ang Confidential and Intelligence Fund? Hindi ba yung pangalan na lang itself, confidential ang intelligence, at ang humihingi dating kalaban ng Estado? Tama ba yan? Hindi ba yan borders in national security issues? At gusto ninyo itong administrasyon na ito na isawalat lahat yan dahil gusto nyong lumpuhin o ibagsak ang Duterte. Muli, maling-mali yan kasi ang dami-dami pang issues na kailangan nating pagtulungan, hindi ho itong pagbabagsak sa mga Duterte. And maliban dyan, yung pangungwenta nang nai-contribute niya sa pagkamanalo daw. Di ko lang alam kung ito ba ay legit na talagang siya yung binoto niya, si PRRD, or baka iba yung kanyang ikinampanya. Pero pinagmamalaki niya na meron siyang naidalang boto. Ano sa tingin mo itong mga ganitong mga hakbang? Kasi nagalit siya sa mga tinawag pa nga niyang trolls. Kala ko ba vloggers, Duterte supportive vloggers, tapos naging trolls?
Alam mo, Admar, ang buhay ng politika, maging ikay nasa Pilipinas o sa ibang bayan, ang trolls have always been there with the advent of social media. To claim that you made someone win, let's go with the statistics. Madali yung mag-claim eh. Pero kung maipapakita mo sa 6th district ba, nanalo ba ang Duterte dyan? Doon ba sasamahan nyo sa simbahan? Nanalo ba ang Duterte dyan? Mahirap yung sa simbahan kasi sacred ang voting. Madali siguro doon sa 6th district kasi mapapag-aralan mo ang datos. Sa aming pag-aaral, may 30 provinces na nanalo ang Marcos, may 35 provinces na nanalo ang Duterte. That is based on the 2022 election results. Marami pang pwedeng pag-aralan para ma-determine sino ba talaga ang nakatulong. Pero kung titingnan uli natin, ano ba ang historical average ng Marcos vote? Ano ba ang historical average ng Duterte vote? Makikita natin sa ang Duterte vote, kayang mapanalo ang isang taong hindi kilala. Assistant lamang ng presidente. Yan po ay si Senator Bongo. Ang Duterte vote, kayang gawing number 1 ang pinag-awayan sa 12 na posisyon noong 2022 at yan po ay si Senator Padilla. So kung titingnan natin yan, ang ibabalik kong tanong sa administrasyon, sino ba ang naipanalo nyo? Na on your own. Kasi ang bawat kandidato may baluarte yan eh. Madaling i-establish nasan ang baluarte, madaling i-establish ito ba ay nanalo ba dito ang isang kandidato dahil sa baluarte nyo o nanalo siya dahil sa ibang strategiya na ginamit. Oo, doon pa lang sa hakbang na susuyuin nila ang si VP Sara Duterte, alam na nila na siguro sa survey nila mahina talaga kasi yun yung inaantay ko rin yung pasabog ni Vice President Inday Sara Duterte, yung internal na survey nila na kung hindi ka-tandem si VP Sara ano yung magiging resulta, di ba? Dito Oo, tama yan. Yung mga survey, barometro ang survey. It is a snapshot of a point in time. Pwedeng ang prediction magkamali, pero barometro yan to guide everyone. Nakikita mo ba na parang binibigyan lang din nila ng boses at nagpapa-ignite lang sa silent majority ng mga Pilipino itong ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi kung maalala mo, yung sa May Isog Rally, talagang di ko lang alam kung meron bang nagkikater pa na ibang media maliban sa vloggers, andyan yung SMNI. Pero ngayon, dito sa dalawang hearing na ito na dinaluhan ng dating Pangulo sa Senate and dito sa House, lahat ng mga nakatutok talaga. Nakita natin, libo-libo ang mga viewers. Bawat channel, sa social media, sa YouTube, sa Facebook, nakatutok lahat. And nakita ko sa mga comment section, nagpapa-ignite lalo nang pagsasabihin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na minsan, di ba, napapalabas niya yung galit niya, yung inis niya during hearing at sasabihin lang niya na galit kasi ako, pagpasensya nyo na kasi pag kriminalidad at illegal na droga, galit talaga ako sa kanya. Sa mga ito. Admar, alam mo yung law warfare, yung aggressive languages, na napapag-aralan yan can lead to a heated exchange, can cite people to rise up and do certain things na minsan ayaw mong gawin. Ang kailangan lang nilang maiging intindihin, anong impact nito sa eleksyon? Kasi tayo'y pumupunta sa election period campaign period. So, gusto ba nila na ang Duterte is given a stage? Ang legacy media or mainstream media, kailangan mag-cover yan. Kasi kung hindi nila i-cover, nakikita nyo yung number of views ng sa social media platforms. If the legacy media will not be there to carry the news, there is an alternative source.
And that alternative source is defined, binabasihan yan ng personalification ng nakikinig. So kung ang gusto nung nakikinig, gusto kong makinig sa SMNI, dito ako tututok. Gusto kong pakinggan si Admar, dito ako tututok. So to a certain degree, yung media mix, naandun na at ang legacy media humihina ng humihina. So kung hindi nila papasukin ito at hindi nila i-cover, katulad ng hindi nila pag-cover sa iba pang issues, magkakaroon sila ng problema kasi ang taong bayan hahanap at hahanap ng source of news. At yung source of news ay often nasa social media platforms na. Ang istorya. Attorney, kailan po ang sunod na hearing? Yun na nga ang kinikwento ko. Ngayon, eto ngayon ang latest. Nagsalita yung isang, I forgot his name, a member of the committee. Sabi niya, hindi na ho namin iimbitahan si Presidente Duterte. Kasi mukhang nasabi niya na ho ang lahat. Yun nga ang matagal ko na sinasabi kung bakit ngayon nyo lang nare-realize. Katunayan, nung ako ini-interview ng mga ibang istasyon ng radyo at telebisyon, sabi ko sa kanila, hindi nyo ba napapansin, wala pang sinabi si Presidente Duterte sa Senado at sa Kongreso, sa Quad Committee, na hindi niya na sinabi nung siya'y kandidato pa lang, mayor pa lang, presidente ng bansa. He kept on repeating the same story. Memorize ko na nga Lahat pa ulit-ulit. Yung pag yung sinasabing umamin, yes yung may death squad, yes yung may pinatay siya, yes yung may hinulog siya sa aeroplano, yes yung nagturo siya sa police academy, yes yung ito ang tinuturo niya. Lahat ho yun wala namang bago Kaya napansin niyo ba, paulit-ulit ang mga tanong, paulit-ulit din ang sagot niya. Kaya kahapon lumalabas na ako kasi the same question, same answer. Kaya kung ako ang Presidente Duterte na nakaupo doon, hindi na ako magpapaliwanag Pag tinanong ako, sabi ko, that question I've already answered. Please research on my answer. Kaya siguro, sabihin ko kay Presidente Duterte, siguro i-tape na lang natin ang mga tanong sa'yo. Pag mayroong similar question, ipi-play na lang natin para hindi ka na mapapagod magsalita. This is my answer. Yan alam mo yun, gaya ng sinabi ko doon sa ibang Kasi meron mga nagdudulong-dulungan din ng mga analyst daw sila, mga political analyst. Alam nyo, yamot na yamot ako pag nagpapakilala silang political analyst. Wala naman mga stature. Ngayon walang mga narinig ang pangalan. Kailangan, ngayon, kung ikaw ay si Teddy Boy Locsin, ayan, pwede kang mag-analyze. May talino, magaling. Kahit saan mo pa daanin, marunong. Kung ikaw ay si Bubi Tiglao, magaling din ang ulo. Pwede mag-analyze yan. Kung ikaw si Nilo Tayag, okay ka pa rin sa akin. Sino pa? Basta yung malalalim, okay ho sa akin. Pero yung mga batang-bata, mag-a-analyze, wala pa, mga may gatas pa sa labi. Yung iba, kahit may edad na, wala rin kaalam-alam. Gaya yung sabi niya, ang analysis niya daw doon may mga bago daw. May mga bago daw na sinabi si Presidente Duterte. Biro mo yan, yun lang, mali na. At ito naman daw mga nagtatanong, marami daw mga bagong tanong. Sus Maria Jose. Wala rin ng pagbabago, para pareho. Ang kaibahan, ito sasabihin ko sa inyo kaibahan. Unang-una, si Presidente Duterte, walang sinabing bago. Palaging yon. Yung mga nagtatanong, wala rin ng binabagong tanong kasi ang nagiging batayan nila, guilty siya. Siya ang utak ng mga pagpapatay ng mga di umanong pinaghihinalaan sa droga doon sa Davao nung alkalde pa siya.
Ayan, yan ang talagang kwento, yan ang tunay na kwento. Kaya, ang gusto nitong mga nagtatanong, paaminin siya. Pero dati naman niyang inaamin niya noon eh. Gusto lang nila na under oath at sabihin na siya. Pero ang katotohanan niya, tayo-tayo lang ha. Huwag niyo na lang ikikwento sa kanila. Katotohanan dyan, yan ang sinasabi niyo. Gusto niyo malaman ang katotohanan. Although alam niyo na yon, paulit-ulit lang nga eh. Kaya lang, pagkakataon ninyo ng libreng publisidad, free publicity, because the cameras are there, all the online platforms are there to watch you. Since kayo yung mga re-electionista, kailangan nyo, lalong-lalo pa kung mga bago, mga daming batang bago. May matandang bago, may batang bagong mga muka, bagong mga pangalan. O kaya kailangan nun nila, kaya yung binibigay sa kanila ng 10 minutes, umaabot ho ng 45 hanggang isang orasyon. Biro nyo, isang oras kang nakikita yung mukha mo dun, o hindi ba malaking bagay sa eleksyon? O yan actually, ngayon. Pinipilit nila paaminin. Siyempre, amin naman ang amin yung mama. Kasi dati niya namang inaamin, wala naman siyang tinago eh. So, anong bago doon? Ang bago is, dahil inamin niya doon sa hearing, na hindi nila never pa narinig, kasi never naman siya nag-appear doon, narinig nila sa labas. Yan, inamin na. Under oath pa. Yun ang bago. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga sila magkakaintindihan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, pilit nilang yung patakaran niya, policy. What is the policy? The policy is war against drug trafficking or illegal drug trafficking. Meron nung constitutional basis yun. Bakit siya nagdeklara? Bakit? Ano ba? Anong basis? Anong constitutional na pinagsasabi mo? Sasabihin ng mga kalaban. Ang basis ho doon ay yung tungkulin ng isang gobyerno at ng punong gobyerno. Ang pangunahing tungkulin ay bigyan mo ng proteksyon ang sambayan ng Pilipinong nagluklok sa iyo dyan. Your job, their primary job is to protect and serve the people that created the government and that elected you to office. Yun ang basis niya, kaya siya nagdeklara ng giyera kasi nakita niya, sa Davao pa lang, nakita niya na dysfunctional ang mga pamilya pag nalulung sa droga at dun ho ipinanganganak yung mga krimen. Paulit-ulit na nga niya pinaliliwanag niya, pag ikay nalulung dyan, kailangan ay mapanatili mo yung iyong pagkalulong o your addiction. So you need money to buy shabu, cocaine, or whatever, marijuana, kung ano-ano pa. Kailangan mo ng pera. Mabuti kung mayaman ka. Paano kung hindi ka mayaman? Karamihan naman mahirap. So, dyan nagsisimula. Una, hihingi ka sa magulang mo. Magbibigay. Pag wala ka na makuha sa ate mong may kaya o may trabaho, pag wala na, anong gagawin mo? Magbibenta ka na ng mga furnitures ninyo, mga gamit nyo sa bahay. Pag na-discover ka, di siyempre, hindi ka na pa pwede. Ang gagawin mo sa kapitbahay naman, nagnanakaw ka na rin doon. Pag naubos na yung pagnanakaw, ano nang gagawin mo? Mang-hold up ka na. Pag nang-hold up ka na, ano susunod doon? Papatay ka na. Ayan, dyan mo nagsimula. Kaya si Presidente, bilang alkalde ng Davao City, na ang trabahong pangunahin din ay para proteksyonan mo yung mga inhabitants mo doon, nagdeklara din siya ng giyera doon. Kaya, nawala ang droga doon, nawala ang mga kriminal. Natakot sa kanya eh. Pinagtatatakot niya. Gumagawa siya ng mga istorya na mamamatay tao siya. Naniwala naman yung mga bugoy na yun. Tapos, iniintriga pa niya yung mga kriminal, nagpapatayan sila. O kaya, nagkaroon tuloy siya ng death squad. You know, ang esensya ng sinasabi niya, death squad.
Hindi yung lumika siya ng death squad para pumatay. Sabi niya, anong tingin niyo sa akin, gunggong? Ano ko, gago? Ano ko, stupido? Maging mayor ba ako? Maging piskal ba ako? Maging presidente ba ako ng bansa kung ganun ang utak ko? Gusto niyong paniwalayan yung mga sarili niyo na pumapatay ako ng inosente? Idiot. Sabi nga ni Presidente, that's an idiot idea. What do you take me for? Stupid? Dumb? I'm not. I would have not become president if I were so. O tama ho siya doon. Pero itong mga kalaban sa politika, double purpose. Number one purpose, politika. Anong politika? The politics is Duterte has stepped down as president, but he remains very popular. The daughter is also popular not only because she is a Duterte, but because on her own she has proven herself to be a good leader as mayor of Davao, as vice mayor of Davao, as secretary of education, and now as vice president. And because of that, ang lakas ng dating niya at lakas bilang kandidatong pangunahan nangunguna sa 2028, itong mga dati niyang kaalyado, gusto rin maging presidente. Siya magiging sagabal. Katunayan kasi, ang problema kasi hindi sila nakinig sa akin eh. Hindi ba, hindi natatandaan nyo? Ako ang nagpatakbo kay Presidente Duterte. Ako ang unang-unang nagpatakbo niya. 10 taong ko nga niligawan yan eh. Parang nga sira ulo ko dyan eh. Ako rin no, ang nagsulong ng kandidatura ni Vice Presidente Sara. Nung mayor pa yan, nung punta kami sa Hong Kong, tanongin niyo kay Ding Bora. Inilunsad ko na siya doon. 2020, not 2020, kasi 2016, 2018, nilunsad ko na yan eh, na tumakbo siyang presidente. Kasi sabi ko, bakit naman si Macapagal, pero yung anak niya, si Gloria, naging presidente. O, si Pinoy, sabi ko, naging presidente rin yung anak ni Cory Aquino. Bakit ka ako si Sara hindi pa pwede? Kaya dapat maging... Kaya, tanungin niyo si Day Sara, ever since, mula nung nilunsad ko yon, ang tawag ko sa kanya, La Presidenta until now. I address her as La